May thunderstorm watch sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin po ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig pong sabihin niyan, ang mga nasabing lugar ay may tsansa ng ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ang mga thunderstorm ay maaaring magbuhos ng malakas na ulan na minsay po pwedeng samahan pa ng yelo o kaya'y buhawi. Kaya dapat po maging alerto. Sa kabila ng babala ng pamahalaan, 11 taxi driver ang nahuling nangongontrata pa rin sa Ninoy Aquino International Airport. Terminal 3, magkano po? 300? Di pwede metro? Kabilang yan sa operasyon ng PNP Aviation Security Group, New NAIA Infrastructure Corporation at Land Transportation Office. Base sa kanilang investigasyon, hindi lang doble ang sinisingil na pamasahe ng mga taxi driver. Minsan, mahigit 10 beses pa ang taas sa regular rate. Wala pang pahayag ang mga nahuling driver. Iniimbestigahan pa sila at kanilang posibleng kasabwat sa paliparan. Tampok ngayong International Pineapple Day ang Piñatastic na obra ng mga taga-Pudtol, Apayao. Yan ang kanilang giant pinya installation na may taas na mahigit 32 feet at lapad na 11 feet. Ayon sa Pudtol LGU, galing sa mga inani ng mga magsasaka ang halos 3,000 fresh pinya na ginamit sa hebigat na obra. Bahagi yan ng pagdiriwang ng 10th Pinya Festival ng Pudtol na ayon sa kanilang tourism office ay sikat locally para sa kanilang oh so sweet pineapples. Talaga namang wow! Arestado ang isang buntis sa Mabalacat, Pampanga dahil sa pagbebenta ng mga sensitibong larawan at video. At kabilang po sa mga umunoy biktima niya, ang dalagitang kapatid at sariling anak na 3 taong gulang lamang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Ma! Huwag pong ganun, ma! 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 Mama! Mama! Mama, Papa! Ha? Binakuha po nila ako pa. Inaresto ng pulisya ang isang buntis sa kanilang bahay sa Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules. Kinuha naman ng isang social worker ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Ang sensitibong larawan at video raw kasi ng bata, inilalako ng babae online kasama ng mga video at larawan ng iba pang minor de edad. Ito yung mga nude pictures nilang mag-ina. Na madalas na ibigay is yung kanyang sariling anak. Huwag niyo po kumulagan. Anak ko yan, ubod ng tigas ng ulo. Mama! Kung anong ikakabuti sa kanya, kung ikulong niya, sige. Hindi naman pumalagang magulang ng babae nang arestuhin ng anak. Biktima rin umano ng suspect ang 14 na taong gulang niyang kapatid na babae na nirescue din ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagsagip sa iba pang kaanak ng suspect na posibleng ibinugaw niya rin umano online. Sa mga ganitong kaso kasi kailangan din naming alisin sa harm yung iba pang bata na nandun sa environment na yon or yung sitwasyon na yon o yung place na yon. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect depende sa nilalaman ng litrato o video. Ang karaniwan niya raw parokyano, mga dayuhan. Mga foreign national na maka-access through online at merong pera na pwedeng pambilyan itong mga ganitong images o kaya video. Mama, wag mama, nanganganak ako, ma. Alam ko yun. Ma! Huwag niyo po pupusasan, di ba yung mga tatangan? Sa BGMP, meron silang tugon o tamang pangangalaga sa mga ganitong kaso. Dito sa amin, sa WCPC, na makakaasa rin na kung ano yung nararapat na pangangalaga ay ibibigay sa kanya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sabi raw niya sa pulisya, The usual reason kung bakit nila ginagawa to is to demand for their basic needs, lalo na 3 years old lang yung bata at siya ay 5 months na pregnant. Yun yung mga sinasabi niya during that time na inarrest namin siya. Nakaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa mga batas
kontra online sexual abuse and exploitation of children at trafficking in persons, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa pagbebenta ng hinihinalang iligal na droga ang isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Nahuli ang 45 anyos na si alias Buknoy sa buy-bust operation. Nakuha sa kanya ang 2 pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ang marked money mula sa police asset. Walang pahayag ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasunog ang isang tindahan sa barangay Lilingayon sa Valencia, Bukidnon. Nadamay rin sa sunog ang isang van na nakaparada sa loob ng tindahan. Ayon sa mga bumbero, sugatan ang may-ari ng tindahan matapos magtamo ng paso sa kamay. Tinatayang mahigit 650,000 pesos ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng apoy o sinadya ang sunog dahil nagsimula raw ang apoy sa harapan ng van. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang may-ari ng tindahan. Nangangamba ang ilang OFW sa Amerika dahil posibleng maapektuhan ang remittance o perang ipinadadala sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Isinusulong kasi sa Amerika ang One Big Beautiful Bill kung saan planong patawan ng 3.5% excise tax ang padalang pera ng mga hindi US citizen. Ayon sa isang Pinay healthcare worker sa Amerika, mabigat yan sa bulsa, lalo't kada linggo siyang nagpapadala ng pera. Kapag daw naisabatas ang One Big Beautiful Bill, magiging $140 o halos 8,000 pesos ang babayaran niyang transfer fees kada buwan mula sa kasalukuyang $7 o nasa 400 pesos. Batay sa pahayag ng Department of Finance na ibinahagi ng Malacanang, 20% ng nasa 4.4 million Filipino sa Amerika ang maapektuhan sakaling maisabatas ang panukala. Hindi raw gaano apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Aprobado na ang One Big Beautiful Bill sa US House of Representatives nitong Mayo. Target po ng mga kaalyado ni US President Donald Trump sa US Senate na tapusin ang deliberasyon sa panukala bago mag-July 4. Nagsagawa ng bantay sa gabal operations ngayong umaga ang MMDA sa Maynila. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Rafi, sa pagpapatuloy ng bantay sa gabal operation ng MMDA Special Operations Group Strike Force ngayong araw, umpisa pa lang, nakahakot na agad ng iba't ibang size ng mga kahoy na basta na lang iniwan sa may bangketa ng Anda Circle sa Maynila ang mga tauhan ng MMDA. Suspetsyo ng MMDA, binibenta ang mga ito at marahil dahil walang mapag-ibakan, dito na muna tinambak sa may Anda Circle. Ang problema, dito lang malakaran ang bangketa sa lugar. Sa may Arte naman, parteng Tondo, sa Maynila pa rin, mga nagbibenta naman ng saging ang inabutan ng operating team ng MMDA. Yung iba, di lang basta sa bangketa, kundi sa mismong kalsada na pumwesto. Tuloy, pinagkukuha din ng mga taga-MMDA ang kanilang mga gamit. Sa may Moriones Street naman, dito pa rin sa Maynila, mga sagabal pa rin sa bangketa ang pinunterya ng mga tauhan ng MMDA. At hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang sinasagawang operasyon ng MMDA dito sa lungsod ng Maynila. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nature adventure man o pagkain ang hanap nyo, sagot na kayo ng susunod na destination ng ating favorite biyahero. May chicharon nga doon na extra large. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Ito ang Kilangin Falls na kilala rin sa tawag na Bukal Falls. I gotta say, ito na siguro yung pinakamalamig na falls na naroon ko. I mean, ito yung pinakamalamig na temperature, yung tubig na na-experience natin. I mean, I do ice plunge every day, but ramdam ko yung lamig na yan. Kung manipis yung balat mo, ang lamig na ito. Dito raw sa Liliw, matatagpuan ng mga tsinelas na mas matibay pa raw sa relasyon nyo.
Oops, ilag! Irampa mo na yan, Chef Elite! Alam nyo ba, mga biyaheros, isa sa mga tips sa pagkuha ng papaya, kapag daw hindi na glossy itong papaya, so makita nyo, di ba, medyo pale na yung color niya. Hindi na siya makintab. Mga biyahero, kitang-kita nyo na yung hawak ko. OA na chicharon. Siyempre, kailangan yung kakain ito. Mga OA din. OA. Ay! Talagang tinatapos mo na ako, ano? Ha? Pasensya na, kala ko kasi gaganon. Diba? May new milestone si Sparkle Star at ex-PBB housemate Shuvi Etrata. Ang island ate ng Cebu may 1 million followers na sa Instagram. Si Shuvi thankful sa love and support after her PBB journey. Isa rin sa mga inabangan ng fans ni Shuvi ang paglabas ng kanyang karakter na si Veshdita sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakatanggap din si Shuvi at kanyang kaduo na si Clarice de Guzman ng isang Rubik's Cube art tribute. Tig-isang portrait ng Shukla na gawa sa mahigit 400 pieces ng Rubik's Cube. Tumagal daw ng ilang oras si Hugh Cooper Julia Casquejo sa paggawa niyan. Fan daw siya ng Shukla dahil sa fun at genuine personality ng duo. Kinilala po ang husay ng GMA Integrated News sa US International Awards. Nakuha ng 24 oras ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports Social Issues. Para ito sa mga special report ni Salima Refran at Sandra Aguinaldo na tumatalakay sa illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Kasama rin sa mga tinalakay ang tungkol sa mga naiwang asawa at anak ng mga banyagang POGO worker. Napili namang finalist ang unang balita special report ni Darlene Kai na pinsala ng El Nino sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category. Tinalakay sa ulat ang mga natutuyong bukid sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino at ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Second overall pick sa 2025 NBA Draft ang Philippine basketball player na si Dylan Harper. San Antonio Spurs ang pumili kay Harper. Kilala siya sa mahusay na track record sa Rutgers University. Si Dylan ay anak ng 5-time NBA champion at parte ng Chicago Bulls dynasty noong 90s na si Ron Harper. Ang pinay niyang nanay na si Maria Pizarro Harper ay dating basketball player at naging coach. Sinabi ni Dylan na hindi niya isinasara ang oportunidad na makapaglaro sa Pilipinas. Mainit-init na balita, 5 po ang patay sa pagtagilid ng mini dump truck ngayong umaga sa Silay Negros Occidental. Sa inisyal na investigasyon ng Silay City Police, papunta ang dump truck na may mga sakay na volunteers sa isang tree planting activity sa bulubunduking bahagi ng barangay Gimbalaon. Nawalan umano ng kontrol ang driver habang nagmamaneho kaya tumagilid ang sasakyan pasado alas 10 kanina. 16 ang sugatan sa insidente. Patuloy pang kumakalap ng impormasyon ang pulisya. Eto, pampag-good vibes naman tayo this weekend. Naku, saktong-saktong ito bago magsimula ang Nutrition Month. Sa Caloocan kasi may muning na perfect meal deal for healthy living. Ay! Later na lang ang tulog para sa pusang si Arkira. Amoy pa lang kasi ng kangkong, ayun, gising na ang diwa. Hashtag gulay is life ang peg. Monthly treat talaga kay Arkira ang green leafy vegetables. Araw-araw naman, bahagi ng diet nito ang kalabasa. Nagsimula raw yan sa curiosity ng pusa hanggang sa gulay ang nakahiligan at lumaki na hindi tihikan. Ang hulikam na pagtsibog ng gulay ni Arkira, 2.7 million views na. Talaga namang trending! Dahil dyan, hindi na lang 9 lives, 10 lives na siya. Ang galing ni Arkira.